Ako si Maya Reyes. 32 anyos. 15 araw pa lang akong nanganak sa una kong anak na lalaki ang bata na pinangarap naming magkaroon ng lalaking akala ko. Hanggang kamakailan lang ay ang pag-ibig ng buhay ko. Hindi naging madali ang pagbubuntis. Ngunit bawat contraction, bawat takot, bawat gabing walang tulog, sulit lahat nang marinig ko ang iyak niya sa unang pagkakataon. May tahi pa rin ako. At hirap pa akong umupo ng komportable. Pero wala akong pakialam. Ang maipanganak ang munting batang ito sa mundo ang pinakadakilang bagay na nagawa ko. Tinitingnan ko siyang natutulog at pakiramdam ko. Kaya kong tiisin ang anumang pisikal na sakit. Anumang pagod. Basta't mapanood ko lang siyang lumaking malusog. Ang hindi ko inakala ay ang tunay na sakit yung uri na hindi kayang hilumin ang pampawala ng kirot o pahinga ay magsisimula pa lang. Ito ay hindi aksidente. Ilang taon naming pinangarap ang bata na ito. Nagdaan kami sa fertility treatments, pagpapataba. Naghintay ng buwan. Umiyak ng hindi mangyari. At tumawa nang maging positive ang test. Si Marco, ang asawa ko, ay kasama ko sa bawat ultrasound. Hinahalikan ang tiyan ko gabi-gabi. At nangangakong magiging pinakamahusay kaming magulang sa mundo. Ngunit ngayon ko naiintindihan na hindi lahat ng binuo sa pagmamahal ay nakatayo sa katotohanan. Sa huling buwan ng aking pagbubuntis, nagsimula akong mamaga. Na-diagnose ako ng preeclampsia. Nalabis kong ikinatakot. Tumaba ako ng halos 55 pounds. Hindi ako makatulog dahil sa pananakit ng likod. At maaga akong sinumpong ng labor. Ang panganganak ay mahaba, komplikado, at puno ng takot. Kasama ko siya. Ngunit ang mukha niya ay puno ng pagkabalisa kaysa paglalambing. Na para bang masyado siyang nahihirapan sa buong karanasan. Nang ipanganak ang aming anak, at umiyak ito, akala ko ay magiging maayos ang lahat. Ang paghawak sa aking sanggol ay parang paghawak sa langit. Isang sandali na gusto kong patigilin magpakailanman. Ngunit ang kaligayahang iyon ay hindi nagtagal. Para bang pinatikim lang ako ng buhay sa loob ng isang segundo bago ito inagaw. May kakaiba sa mata ni Marco noong araw na iyon. Isang kilabot na pinili kong baliwalain. Noong huling buwan ng pagbubuntis ko. Kung kailan ko siya kailangan. Pakiramdam ko ay lumayo siya. Umuuwi siyang gabi na. Nagkukulong sa banyo kasama ang kanyang telepono. Iniiwasan ang pisikal na paglalambing. At palaging sinasabing pagod siya. Sinubukan ko siyang bigyan ng rason, stress lang sa trabaho. Normal lang na matakot ang mga lalaki sa pagiging ama. Ngunit ang totoo, unti-unti nang nadudurog ang puso ko at ayaw ko lang makita. Paulit-ulit ko siyang tinanong kung anong problema. Kung bakit hindi na siya tumitingin sa akin tulad ng dati. Ang sagot niya ay laging pareho. Inihahatid sa isang patag na tono, trabaho lang. Maya, maraming ginagawa. Lilipas din ito. Kumapit ako sa pariralang iyon. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, ang emosyonal niyang kawalan ay lalong bumigat, lalong naging halata. At lalong naging malupit. Hindi ito trabaho. At nagsisimula na akong malaman iyon. Isang ordinaryong gabi. Habang tulog na ang sanggol pagkatapos ng ilang oras na pag-iyak. Nagpasya akong maligo saglit upang maibsan ang sakit ng likod at ang kirot ng namamagang utong. Pumasok ako sa banyo na pakiramdam ko ay mas pagod kaysa kaakit-akit. Mas inakay sa babae. Paglabas ko, balot sa tuwalya.
May kakaiba akong naramdaman sa hangin. Para bang may pumasok sa espasyo ko nang walang ingay. Ang pinto ay bahagyang nakabukas. At nandoon ang anino niya. May hawak na telepono. Nanlamig ako. Nakita ko siya. Hawak niya ang telepono na nakatutok sa akin. Bagamat mabilis niyang sinubukan itong itago. Huli na. Ang reaksyon ko ay otomatiko. Instinctive. Hinigpitan ko ang hawak sa tuwalya. Naramdaman ko ang init na rumaragasa sa mukha ko. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa kawalan ng tiwala. Hindi ko maintindihan kung ano ang ginagawa niya. O bakit kailangan niya akong kunan ng litrato nang hindi ko alam. Sa isang napakahinang sandali, puno ng kaba ang ngiti niya, na mas masakit pa kaysa insulto. Nagtanong ako, Marco, ano nang ginagawa mo? Sumagot siya na para bang wala lang ito. Na para bang nag-o-overreact ako. Gusto ko lang ng litrato mo. Para maalala ko kung ano nang hitsura mo ngayon na hindi tayo makapag-intimate. Sabi niya nang walang hiya. Para bang ito ay isang romantikong kilos. Nagsimula akong umiyak. Hindi sa kalungkutan, kundi sa galit. Sinabi ko sa kanyang burahin ang litrato. Sumang-ayon siya ng walang pagtutol. Na may kahinahunan ng isang taong may isa pang kasinungalingan na inihanda. Nagpanggap siyang nasaktan. Na para bang ako lang ang may problema dahil sa hormones. Nag-del siya. Nag-swipe. At ipinakita sa akin ang empty gallery bilang patunay. Ngunit sobrang dali nito. Parang alam niya eksakto kung paano ako patahimikin nang hindi niya talaga binubura ang anuman. Naiwan ako sa hinalang iyon na nakabaon sa dibdib ko. Kinabukasan. Habang nasa shower siya, may isang bagay sa loob ko ang kumirot. Nagtungo ako sa telepono niya. Nanlalamig ang aking mga kamay. Alam ko ang passcode niya, nakita ko siyang ginamit ito ng libu-libong beses ngunit nanginginig ang mga daliri ko habang tinatype ito. Pakiramdam ko ay tumatawid ako sa isang linya na hindi na mababalikan. Ngunit kailangan kong malaman ang katotohanan. Pumunta ako sa gallery. Ngunit wala ang mga larawan. Wala sa trash o sa mga hidden folder. Pagkatapos, binuksan ko ang kanyang mga mensahe. May mga conversation na empty. May iba na deleted. Ngunit isang group chat ang nakakuha ng aking pansin. Isang grupo ng mga kaibigan. Na may nakakatawang pangalan, mga hari ng kanto. Nang buksan ko ito, nawalan ako ng hininga. Nandoon sila. Walang filter. Walang disguise. Ang mga larawan na kinuha niya sa akin paglabas ng shower. Hubad na hubad. Ang katawan ko na binago ng pagbubuntis. Na ginawang katuwaan. Ipinadala niya ito sa grupong iyon. Na para bang isa akong biro. Isang bagay na kailangan lang pagtawanan ng mga barkada. Naramdaman ko ang matinding galit. Ang pribado. Ang akin. Ay ibinahagi ng walang pahintulot ko. Na para bang wala itong halaga. Sa ilalim mismo ng larawan ay ang mensahe niya. Tingnan niyo. Ang taba niya na pagkatapos manganak. Para bang ang pagdala ng kanyang anak sa mundo ay isang bagay na dapat kutyain. Para bang ang katawan ko, na napagod sa pagsisikap, ay pinagmulan na ngayon ng pangungutya. Mas masakit dahil nagmula ito sa kanya. Ang lalaking nagmamahal sa akin. Na nangako ng walang kondisyong suporta. Pero ang mas masakit, ay ang mga komento ng mga kaibigan niya. Bawat salita ay parang bato sa aking dignidad. At sa gitna ng mga komento,
May isang nagpabago sa lahat. Na nagpakita sa akin na hindi lang emosyonal o digital ang pagtataksil. Sobrang taba. Buti na lang may prime mestiza meat kang kinakain. Si Carla. Si Carla. Ang pangalan na iyon ay sumabog sa isip ko. Hindi ko siya kaibigan o kamag-anak. Siya ay isang kasamahan niya sa opisina. Na minsan lang niyang binanggit. Ngayon, ang pangalan niya ay may tiyak na mukha. Isang intensyon. At nakatali sa kanyang kawalang hiyaan. Hindi na ito hinala. Ito ay katotohanan. Nanlumo ako sa katahimikan. Walang sigaw. Wala pang luha. Na para bang ang kaluluwa ko ay nabasag sa sahig. Kinuha ko ang mga screenshot ng lahat. Isa-isa. Nang malamig ang mga kamay at matatag ang mga daliri. Iniligtas ko ang bawat larawan. Bawat salita. Bawat patunay ng kanyang pagtataksil. Tulad ng isang taong nagdodokumento ng isang krimen. Hindi ko ito ginawa para sa paghihiganti. Ginawa ko ito para sa sarili ko. Ibinaba ko ang telepono pabalik kung saan ito nakita. Na may parehong porsyento ng baterya. Sa mga sumunod na araw, nagpanggap ako. Pinilit kong humiti. Nagkunwari akong pagod. Ngunit sa loob, pinagmamasdan ko ang lahat ng may masusing atensyon. Ang kanyang mga schedule. Ang kanyang mga galaw. Ang kanyang mga tawag. Hindi na ako nagtanong. Dahil nagtitipon na ako ng sarili kong mga sagot. Naging audience ako sa sarili kong kasal. Naghihintay sa susunod na bahagi ng kanyang kasinungalingan. At habang mas naging tahimik ako, mas naging malinaw ang lahat. Si Carla. Ang pangalan niya ay nagsimulang umalingaw-ngaw. Naalala ko. Minsan niya itong binanggitisang kinapaka-efficient na kasamahan. Sinimulan kong tingnan ang nakaraan ng may bagong paningin. Bawat araw na sinabi niya na may meeting. Bawat kunwari business trip. Sa lahat ng araw na iyon, may isang detalye na ngayon ay nagdududa, ang teleponong nakapatay. Ang mga damit na masyadong maayos. Ang kawalan ng amoy ng opisina. Si Carla ay laging nandoon. Nakatago sa likod ng maingat na inuulit na mga dahilan. Isang hapon. Nakita ko ang isang text na hindi na nag-iwan ng anumang duda. Marco, bukas sa dati nating hotel. Carla, yes. And my love. Wala akong hininga habang binabasa ko ito. Naramdaman ko ang galit. Ngunit mayroon ding mapait na ginhawa. Sa wakas, nasa kamay ko na ang buong katotohanan. Hinanap ko siya sa kusina. Naghihiwa siya ng gulay. Lumapit ako ng dahan-dahan. Tiningnan ko siya sa mata sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo. At sinabi, gaano ka nakatagal nakikipagkita kay Carla? Kalahating segundo ang inabot bago siya nakareact. Ngunit sapat na iyon upang maibunyag siya. Tiningnan niya ako ng may pagtataka. Inilagay ang kutsilyo sa cutting board. At sinabing, ano nang pinagsasabi mo? Baliw ka ba? Maya, nag-iimbento ka na naman. Ginamit niya ang mapagpanggap na boses na ginagamit ng mga duwag upang ipawalang bisa ang katotohanan. Hindi ako natinag. Binitbit ko ang kanyang tingin ng buong bigat ng nalalaman ko. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Wala na siyang kawala. Nakita ko siyang sumuko sa kanyang ekspresyon. Kasama ko si Carla. Bulalas niya. Walang hedging. Walang pagpapaganda. Kailangan ko iyon.
Hindi na lang ako naaakit sa iyo tulad ng dati. Saka, hindi naman tayo pwedeng gumawa ng anuman habang postpartum. Walang pagsisisi sa tono niya. Tanging kasakiman na nakabalat kayo bilang lohika. Ang pagtataksil niya ay sinisi sa katawan ko. Na napagod sa pagpanganak ng kanyang anak. Para bang ang sakripisyo ng panganganak ay isang pagkakasala sa kanyang pagnanasa. Pakiramdam ko ay ginamit ako. Inabandona. At sinisi para sa isang bagay na hindi nararapat hatulan. Gusto ko ng hiwalayan. Sabi ko. Nagbago agad ang mukha niya. Na para bang hindi niya inaasahan na mayroon akong ganoong lakas. Para bang gusto niya akong maging mahina magpakailanman. Pero patay na ako sa loob. At ang tanging natitira ay ang muling pagbuo. Tinalikuran ko siya. Binuhat ang sanggol na natutulog sa crib. At alam kong iyon ang simula ng isang bagong buhay. Hindi nagtagal. Tumigil na siya sa pagiging ama. Hindi siya nagtanong tungkol sa sanggol. Hindi nag-alok ng tulong. Para bang ang bata ay bahagi rin ng problema. Naglaho siya sa buhay ng kanyang anak. Matapos ang aming legal na paghihiwalay. Nagbayad siya ng minimum na child support na iniaatas ng batas ng walang emosyon. Tulad ng isang taong nagbabayad ng isang maliit na utang. Naiwan akong mag-isa kasama ang isang newborn at isang durog na puso. Ngunit wala akong oras para magdalamhati. Umaasa sa akin ang anak ko. Umuwi ako sa bahay ng nanay ko. Si Tita Elena. Sa Rizal. Nakayuko ang ulo ko. Pakiramdam ko ay isang kabiguan. Na para bang kasalanan ko rin na hindi ko ito nakita. Ngunit bawat hakbang palabas ng bahay na iyon ay isang hakbang palayo sa kahihiyan. Sinalubong ako ng nanay ko ng bukas ang mga bisig. Walang tanong. Walang paninisi. Isang mainit na katahimikan lang ang yumakap sa akin. Tumulong siya sa sanggol. Nagbigay ng mainit na tsaa. At pinakinggan akong umiyak ng walang paghusga. Ang silungan na iyon ay ang kaligtasan ko. Nang magsampung buwan ang anak ko, nakahanap ako ng bagong trabaho sa isang maliit na accounting firm sa Pasig. Nanginginig ang kamay ko sa unang araw. Ang bumalik sa trabaho ay parang paglabas sa isang kuweba. Masakit ang mata ko. Ngunit humihinga na rin ako ng sariwang hangin. Nawalan ako ng napakarami. Ngunit may natitira pa rin akong hindi masisira, ang aking dignidad. At iyon ang nagtulak sa akin pasulong. Isang hapon. Pagkatapos umakyat sa hagdandala ang stroller at pakiramdam ko ay hindi ko na kaya ang isa pang hakbang. Nagpasya akong bawiin ang aking lakas. Hindi para pasayahin ang sinuman, kundi para makaramdam muli ng buhay sa sarili kong katawan. Sumali ako sa isang Zumba class sa kalapit na barangay Juhet. Ang unang ilang linggo ay mahirap. Masakit ang lahat. At pakiramdam ko ay katawa-tawa ako. Ngunit bawat patak ng pawis ay isang paraan ng pagpapalaya sa nakaraan. Nagsimula akong makakita ng maliliit na pagbabago, masarap na ang tulog ko. Nagkaroon ako ng mas maraming enerhiya. At mas madali nang umiti. Hindi bumalik ang katawan ko sa dati. Ngunit hindi ko na rin kailangan. Ang mahalaga, nakaramdam ako ng lakas, ng magaan, na kaya kong tumayo ng hindi nanginginig. Isang umaga, paglabas ng shower, tiningnan ko ang sarili ko sa salamin at hindi ko na ibinaba ang tingin ko. Tiningnan ko ang aking mga peklat, ang aking mga stretch mark, ang aking bagong figura, at mumiti ako sa sarili ko. Hindi ako ang babaeng kinutya niya sa isang larawan. Ako ay isang babaeng muling binuo. Matapang,
Na lumabas sa impyerno dala ang isang sanggol sa kanyang mga bisig. At nakatayo pa rin. Para bang hindi kayang tiisin ng universo na sumikat ako nang wala siya. Bigla siyang nagpakita. Tumawag siya isang hapon. Na may matamis na boses na dating nagpapangiti sa akin. Nagtatanong kung kamusta ako. Sinasabing labis niya kaming iniisip. Alam ko sa pamamagitan ng mga kakilala na kasama pa rin niya si Carla. Ngunit hindi iyon humadlang sa kanya na subukang bumalik. Nagsalita siya tungkol sa mga pagkakamali. Nostalgia. At second chances. Ngunit hindi na ako ang durog na babae na kaya niyang manipulahin. Ang pinaka nakakagulat ay ang paraan ng kanyang pagsubok na bumalik na para bang walang nangyari. Na para bang dapat akong maging nagpapasalamat sa kanyang pagbabalik. Tinanong ko ang sarili ko. At nakaramdam ako ng pangalawang hiya. Hindi para sa kanya, kundi para sa babaeng minsang naniwala sa kanyang mga pangako. Hindi ako sumigaw. Hindi ako umiyak. Hindi ako nagmakaawa. Sumagot ako ng may payapa at malamig na tinig na hindi ko alam na mayroon ako. Wala na akong pakialam sa iyo. Marco. Tapos na. Iyon ay parang pagsasara ng pinto mula sa loob. Nang walang posibilidad na mabuksan pa. Kinumpirma ng katahimikan niya sa kabilang linya na hindi niya inaasahan ang lakas na iyon mula sa akin. Ito ay totoong dignidad na nabawi. Ibinaba ko ang telepono nang hindi nanginginig. Tiningnan ko ang anak ko na naglalaro ng kanyang block sa sahig. Pagkatapos, napagtanto ko na hindi ko kailangan ang paghihiganti o katarungan. Ang kailangan ko ay nakuha ko na, kapayapaan. Hindi na siya muling tumawag. Hindi siya bumati sa kaarawan ng kanyang anak. Naglaho siyang parang duwag. At bagamat masakit iyon para sa aking anak. Isa rin itong ginhawa. Mas gusto ko ang kanyang ganap na kawalan kaysa isang huwad na presensya. Inalagaan ko ang anak ko ng mag-isa. At sa prosesong iyon, inalagaan ko rin ang sarili ko. Nang mag-5 taong gulang ang aking anak, iba na akong babae, mas kalmado. Mas matatag. Mas mulat sa aking halaga. Nalaman ko na ang tunay na pag-ibig ay hindi nananakit. Hindi nangungutya. Hindi nagtataksil. Sa isang FTM meeting sa paaralan ng mga bata, nakita ko si Andre Castro. Ang kanyang anak ay nasa parehong klase ng akin. Ang paraan ng kanyang pagtingin sa akin ay hindi invading, kundi mapagmalasakit. Nagpalitan kami ng simpleng salita. Walang fireworks o pangako. Tanging kape pagkatapos ng klase. Walang filter na mga pag-uusap. At isang pakiramdam ng kapayapaan kapag malapit siya. Hindi ako hiniling ni Andre na maging iba. Gusto lang niya akong makilala. At ako, na natutong magtayo ng pader, ay nagsimulang magbukas ng bintana nang hindi ko namamalayan. Ang pinakamagandang bagay ay ang pagtingin kung paano niya tinatrato ang aking anak. Hindi pinipilit ang ugnayan. Hindi sinusubukan na manalo ng anuman. Naglaro sila na para bang magkakilala na sila habang buhay. Niyakap siya ng anak ko isang hapon nang walang nag-uutos. At pinaiyak ako nito ng tahimik sa kusina. Ipinakita niya sa akin na ang malusog na pag-ibig ay hindi nagpipilit. Ito ay nagpapahiwatig. At unti-unti, tumigil ako sa pagprotekta sa sarili ko mula sa pag-ibig at nagsimulang mamuhay dito. Tinitingnan ko ang salamin ngayon. At hindi lang ako nakakakita ng isang babaeng nakaligtas sa pagtataksil. Nakikita ko ang isang ina na hindi sumuko. Isang babaeng pumili ng dignidad kaysa takot. Minsan, may nagtatanong sa akin kung nagtatanim pa rin ako ng sama ng loob.
O kung naisip ko bang maghiganti? Ang totoo, hindi. Ang sakit na idinulot niya ay hindi nabura. Ngunit hindi ko na rin ito kinaladkad. Nalaman ko na ang pagpapalaya ay hindi paglimotito ay pagpapasya na ang isang bagay ay hindi nakarapat-dapat sa espasyo sa kung ano ang itinatayo ko. Inaalagaan ako ni Andre. At ako, na minsang nagkamali ng pag-ibig sa pagiging umaasa, ay nakikilala na ngayon ang pag-ibig sa maliliit na kilos, paglalagay ng kumot sa akin nang walang sinasabi. Paghuhugas ng plato habang pinapatulog ko ang aming anak. At paggalang sa aking mga katahimikan. Isang araw, nang hindi ko sinasadya, nakita ko ang malupit na larawan na iyon sa isang nakalimutang folder sa aking telepono. Tiningnan ko ito ng may distansya. Tulad ng isang taong nagmamasid sa isang estranghero. Malayo sa pananakit. Nagbigay ito sa akin ng pagmamahal. Dahil ang nasirang babae sa larawan ay hindi sumuko. Binura ko ang larawan ng walang seremonya. Hindi dahil sa galit, kundi dahil wala na itong kapangyarihan sa akin. Ngayon, namumuhay ako ng payapa sa isang maliit na bahay na puno ng tawanan at taos-pusong yakap. Si Andre at ako ay hindi perpekto. Ngunit isa kaming team. Lumalaki ang anak ko na napapalibutan ng tunay na pag-ibig. Iyong uri na hindi nagtatago o nagbabasag dahil sa mga dahilan. At sa wakas, pakiramdam ko ay nasa bahay na ako sa sarili ko. Kung makakausap ko si Maya na tahimik na umiiyak habang yakap ang kanyang sanggol. Sasabihin ko sa kanya, kumapit ka. Hindi dahil sa karapat-dapat siya, kundi dahil karapat-dapat kang makita ang kabilang panig ng lagusan. Karapat-dapat kang maging matatag. Kung ikaw man ay isang single mom o isang taong dumaan sa matinding pagtataksil. Tandaan mo ito, maaari mong piliin ang iyong dignidad kaysa takot. Ang nangyari sa iyo ay hindi tumutukoy sa iyo. Ang ginawa mo dito ang tumutukoy. Huwag kang mag-alinlangan sa iyong lakas. Kung ang kwentong ito ay nakaantig sa iyo at nagbigay sa iyo ng paninindigan. Ibahagi mo ito sa mga taong kailangang makarinig na sila ay malakas. Ipaalam mo sa akin sa mga komento kung paano ka nakabangon mula sa sarili mong brokenness. Ang iyong pagbabalik ay ang pinakamalaking paghihiganti.